Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalaangin. Isang pinagpalang Sabado sa inyo, kaagapay. Pabati namin sa inyo ngayong umaga ay pag-asa. Pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Muli, welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Kaagapay, ating ialay sa Panginoon ang unang bahagi ng araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Llobrera at kami po ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin po ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And we are also broadcasting sa Channel 185 sa Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din kaagapay sa 702 DZAS app. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Aming Ama, aming Panginoon, patuloy ka namin tinataas at dinadakila, pinapupurihan ka namin, Panginoon. Ikaw ay napakabuti, Panginoon, sa aming mga buhay at nananatili po kayong tapat, hindi nagbabago sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, muli kami ay nagtitiwala sa inyo. Pinagkakatiwala ang lahat ng bagay, Panginoon. Anuman ang situation ng aming buhay ngayon, ang bawat kaagapay namin, Lord, naniniwala po kami na kayo po ay laging naririyan, tumutulong at patuloy na gumagabay sa aming lahat. Minsan pa, O Diyos, pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming kalagayan sa anumang panahon na dumarating ang mga pagsubok, Panginoon. Lord, ikaw ang aming lakas para mapagtagumpayan ang bawat pagsubok na ito. Itinataas namin sa inyo ang bawat kaagapay namin sa araw na ito, Panginoon. Pangunahan niyo po ang bawat isa. Kayo po ang magbigay ng proteksyon at pagpapala sa bawat kaagapay namin, saan man silang panig ng mundo naroroon, Panginoon, sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya, maging sa kanilang personal na buhay, Panginoon. Lord, patuloy niyo kaming kaugnayin. Patuloy niyo kaming yakapin ng iyong pag-ibig at biyaya, Panginoon. Maraming salamat, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng bagay, maging ang gagawin po namin ngayon, O Diyos, na paglapit sa inyo, makita nyo ang aming mga puso na totoong nagtitiwala at nananampalataya lamang sa inyo, Panginoon. Alisin ninyo anumang balakid, anumang pag-aalinlangan, Panginoon, anumang bagay, O Diyos, na makapipigil sa amin para lumapit sa inyo, Lord. Lahat ng ito ay pinagkakatiwala namin sa inyo at maging malaya kami na lumapit sa inyo na mayroong kapakumbabaan, Panginoon. Tinataas ka namin dinadakila sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Napapakinggan pa rin natin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera at upang maging mas mabiyaya pa ang ating prayer time, kaagapay maaari mo nang i-comment ang iyong mga hiling sa panalangin sa ibaba. Gagawin natin ang ating makakaya upang maisama yan sa ating mga panalangin maya-maya. At masaya po kami dito sa Hardin ng Panalangin na talagang kasama namin kayo sa atin pong pananalangin. At kung sakali naman kaagapay na mayroong katugunan
ang Panginoon sa mga idinadalangin po natin, balitaan niyo po kami. Maaari po kayo magpadala ng iyong mensahe dito po sa amin upang sama-sama nating mapasalamatan ang Panginoon. Alam niyo po, nakaka-refresh no, na makarinig ng mga magagandang testimony na naranasan po ng bawat isa sa atin upang yung iba naman ay ma-encourage din na maglingkod at patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Amen? At sa pag-aaral natin ngayon ng salita ng Diyos, ang pagtutuunan po natin ng pansin ngayong araw ay ang paksang ano ang kalooban ng Diyos. Noong mga nakaraang araw, tinalakay po natin kung ano ang mga gusto natin sa buhay. Ngayong umaga naman, ating tatalakayin kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. What God really wants. What God really wants from me. Ano ang kalooban ng Diyos. Kung pag-aaralan natin ang bagong tipan, kaagapay, karamihan sa mga taong gustong sumunod kay Jesus ay may katanungang ano ang gagawin? Ano ang gagawin ko? What must I do? Katulad ni Nicodemus, Rabbi, how can I enter into the kingdom of God? Yan po ang tanong niya. At ang sagot ni Jesus, you must be born again. Pansinin po natin ang tanong na what must I do? Isa ring binatang mayaman ang nagtanong kay Jesus, what must I do to inherit the kingdom of God? Yun ang kadalasan na nasa isip ng tao na ang Diyos ay may kailangan sa atin. Both Nicodemus and the rich young ruler asked the same question to Jesus, what must I do? At hanggang ngayon, kaagapay, yan ang daladala ng relihiyon. What must I do? Ano ang gagawin ko? Lord, what do you want from us, from me? What do you want us to do for you? Ganun lagi ang mindset ng tao. Ito ang dahilan kung bakit madaling mapagod ang tao sa kanyang mga ginagawa. Kadalasan, puro simula lamang at hindi tinatapos ang gawain. Maganda rin na marami tayong ginagawa para sa Diyos, kaagapay. Subalit huwag nating isipin na ang mga bagay na ito ay hinahanap ng Diyos sa atin sapagkat ang mga bagay na ginagawa natin ay akala natin para sa Diyos. Subalit karamihan nito para din sa ating sariling kapakanan. Ang pagsunod mo sa kalooban ng Diyos ay para sa iyong sariling kapakanan, kaagapay. Reading your Bible is not for God, it's for you. Prayer is not for God, it's for you. God doesn't want prayer from you. He wants prayer for you. Kung pag-aaralan natin, kaagapay, kapag napakadami mong alalahanin sa buhay, pagkatapos mong manalangin ay magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso at isip. Kapag nasa gipit kang kalagayan at nagbabasa ka ng banal na kasulatan, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, magkakaroon ng katugunan sa kagipitan at kawalan. There's wisdom through the Word of God. Ang pananalangin at pagbabasa ng banal na kasulatan ay para din sa ating sariling kapakanan. Amen? God doesn't want anything from us. What God really wants is not something from us, but He offered things for us. Ang sabi sa Mateo, kabanatang 11 sa mga talatang 28 hanggang 30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingaan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatanggap kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Kagapay, ang kausap ni Jesus dito ay ang mga relihiyosong tao. Kung sa inaakala mong maraming ipinagagawa sa iyo ang Diyos, kung sa inaakala mong maraming kailangan sa iyo ang Diyos, nagkakamali ka. Maraming ganyang tao ang napagod at hindi na nakapagpatuloy. Ang minumungkahi ng salita ng Diyos ay lumapit tayo sa Kanya.
ang mga kapaguran natin sa buhay, ang mga kabigatan natin sa buhay, ang Panginoong Hesus ang makapagbibigay ng kagaanan at kapahingaan. What God really wants for me. Yung alibugang anak ay hindi tinanggihan ng kanyang ama noong siya ay humihiling na kunin niya na ang kanyang mana. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Nung nabuhay si Jesus sa mundo, maraming pagkakataon at natatagpuan siya ng kanyang mga alagad na nananalangin. Yung mga alagad kapag nanalangin ay detalyado at scriptural. At natanong nila si Jesus ng ganito, Panginoon, paano po kami manalangin? At ang sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin, Ama naming sumasalangit ka. Sapagkat hindi kayang banggitin ng mga alagad yung salitang Our Father or God. Tila bagang napakalayo ng Diyos sa kanila at mahirap abutin. Subalit si Jesus mismo ang nag-iwan ng halimbawa na ang Diyos ay pwedeng tawaging Ama ng lahat. Upang malaman natin kung ano ang kagustuhan ng Diyos para sa atin, ay dapat malaman muna natin ang Diyos ay ating Ama. Hindi lang siya ang manlilikha, siya ang ating walang hanggang Ama. At yon ang kanyang nais para sa atin. Ang kilalanin at tawagin natin siyang Ama. At kapag naramdaman mo talaga yan, mag-iiba na ang iyong pananaw sa Diyos at sa paglilingkod mo sa Kanya. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, sa Galatia, Kabanatang 4, sa mga talatang 6 at 7. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos ng mga anak at hindi na mga alipin, at kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. God doesn't want anything from us, but He wants so many things for us. Kung kikilalanin mo siyang Ama, mararanasan mo ang lahat ng ito. Amen? Sa Diyos ang papuri. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Samahan niyo po ako sa ating sama-samang panalangin para po sa FEBC. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa at lalo na po sa buhay at ministeryo ng FEBC. Panginoon, salamat po sa mga ministeryong ito at sa misyon na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan po ng radyo. Salamat po sa mga programa ng FEBC na siyang tumutulong na ang bawat isa ay mapakinggan ang plano mo ng kaligtasan para po sa sangkatauhan. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ang mga tagapanguna, bigyan mo sila ng karunungan, gabay, O Diyos, ang mga direktor at mga staff, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa kalapong mga desisyon para po sa ikagaganda ng mga programa at lalong maunawaan ang nais mo para po sa mga tagapakinig. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong buksan ang mga pintuan, O Diyos, sa mga oportunidad para po sa mas mapalawig ang ministeryo ng FEBC. Lalo na rin, Panginoon, ang mga pangailangan nila pinansyal, mas palawigin mo pa, Panginoon, ang maraming partners at ang maraming mga taga-suporta, Panginoon, para po matugunan at mabigyan ng probisyon ang iba't ibang programa ng FEBC. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa on how they can find that support and resources para po, O Diyos, ay mas lalong mapaigting ang ministeryo
ng programa, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga tagapakinig. Bigyan mo sila, Panginoon, ng puso na handa at pusong bukas na tanggapin ang mga pahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mong gamitin ang mga programang ito upang mabago ang kanilang mga buhay. Ang kapangyarihan ng banal na salita, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang humipo sa puso at buhay ng bawat tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat isa naghahangad ng kanila pong healing, comfort, pag-asa, kapayapaan, Panginoon. Gamitin mo ang mga programa ng FEBC, Panginoon, at magkaroon ng malalim na impact, Panginoon, sa bawat individual, sa bawat pamilya, komunidad, at talaga makita ang bawat isa sa positibong pagbabago. Makita ang buhay ng bawat isa na siyang patuloy na lumalago at patuloy na sumusunod sa nais mo para po sa buhay po ng bawat isa. Sa kalooban at mga plano mo ayon sa nais at layunin mo sa kanila pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng iyo pong pagtugon sa pangailangan ng FEBC at sa mga buhay na patuloy mong binabago sa pamagitan ng iba't ibang programa ng FEBC. Lord, we continue to commit the ministry of FEBC at sa iyo po mga kamay, Panginoon, we are praying for your continued blessing and guidance na iyo pong patuloy igawad sa Far East Broadcasting Company. And with faith and God's power and hope, Lord, we commit everything to you because we know, O Lord, that you have a perfect plan and a perfect hand, Lord, na patuloy gagabay sa kanila. Lord, gaya po ng sinabi ninyo sa inyong salita, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Nawa, O Diyos, patuloy mong pagpalain ang bawat isa at ang gawain na ito at ang mga programa ng FEBC. Salamat po, Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman po natin ang manalangin at idulog natin sa Diyos ang mga prayer request na pinadala sa atin ng ating mga kaagapay. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Panginoon, sa oras pong ito muli kami ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. Patuloy na umaamin sa aming mga kakulangan, Panginoon. O Diyos, lumalapit kami muli sa inyo at ipinagkakatiwala ang bawat panalangin kahilingan na ipinadala po ng aming mga kaagapay. Naniniwala kami, Panginoon, na ang inyong pagtugon ay nasa tamang panahon, napapanahon at perpekto, O Diyos. Lord, nilalapit namin sa oras na ito ang aming Tita Abby Dailo. Patuloy niyo siyang ingatan, patuloy niyo siyang palakasin physically, Panginoon. Tanuman ang kanyang nararamdaman na kahinaan sa kanyang physical na katawan, katulad ng mga karamdamang ito, Panginoon. Lord, pagalingin niyo po siya. Walang imposible sa inyo. Kayo po, Diyos, ang patuloy na gumabay sa kanya at pagpalain niyo rin ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, O Diyos. Ganon din aming ipinagpipray sa oras na ito ang aming kapatid at kapwa lingkod, Brother Leo Abisamis, na nandyan po ngayon sa Texas, USA. Patuloy niyo po ingatan ang aming kapatid na ito, si Brother Leo, at sa lahat ng kanyang ginagawa, pagpalain at ingatan niyo rin po ang kanyang family. Ingatan niyo rin ang kanyang kalusugan, Panginoon, habang siya po ay nagtatrabaho at naglilingkod, Panginoon, sa inyong ubasan. Pagpalain niyo po siya. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, Sister Evelyn Tagod at ang buong Tagod family. Panginoon, may mga pagkakataon na siya po ay nakakaramdam ng panghihina physically, ganun din ang kanyang pamilya. Kakaroon sila ng sakit, Panginoon, katulad ng mga lagnat, ubo, Panginoon Lord, pagalingin niyo po sila.
Bigyan niyo ng kalakasan ng aking kapatid na ito sa kanyang paghahanap buhay at pag-aalaga na rin sa kanyang mga apo, Panginoon. Pinagpipray ko din sa oras na ito ang aming kamanggagawa, kaagapay dito sa FEBC sa bilang partner or donor, Panginoon, si Brother Engineer Romeo David. Pagpalain niyo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagpalain niyo rin ang kanyang anak, Panginoon, na nasa barko, si Brother Engineer Romar David. Lord, ingatan niyo po siya at ganun din sa lahat ng buong pamilya ni Brother Romeo David, ang kanyang may bahay at ang kanyang iba pang mga anak, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin si Nanay Telma Manhares, Panginoon. Patuloy niyo siya ingatan, kalusugan niya, Panginoon, ay maging maayos lagi, Panginoon, at makapaglingkod siya, Panginoon, sa inyong kaparaanan sa kanyang buhay. Ganon din ang panalangin kahilingan na magkaroon ng baby ayon sa inyong kalooban, ang aming kapatid na Sister Gladymay Manhares Alfino. Pagpalain niyo sila mag-asawa, Panginoon. Amin din pong inilalapit, Panginoon, ang aming mga kamanggagawa, Pastor Pablo and Nanay Bering Marquez. Patuloy niyo silang ingatan, bigyan ng kalakasan. Maraming salamat po sa kanilang buhay paglilingkod. Lord, palagi niyo silang samahan at ang buong Marquez family. Maraming salamat din po sa nakaraang pagdiriwang ng anibersaryo ng Pinagbubunga Jesus Lord Almighty Church. Salamat po sa katagumpayan ng gawain nila. At alam namin, Panginoon, na maraming taon pa ang kanilang paglilingkod sa inyo. Sa pangunguna po ni Pastor Reverend Galileo Moralizon and Pastor Alejandro Balasbas. Panginoon, patuloy ko inilalapit sa inyo si Mami Auring Sumulong, Panginoon, buong puso na kami nagpapasalamat sa inyo sa kanyang buhay. Na siya po ay talagang bukas palad, na sumusuporta, tumutulong at nananalangin para sa ministeryo ng FEBC. Bless niyo po ang kanyang mga negosyo, bless niyo ang kanyang pamilya. Maraming salamat din po sa buhay ni Nanay Nora Canciela o Canciela, Panginoon. Ingatan niyo lagi ang buong Canciela family, anuman ang kanilang sitwasyon sa buhay. Ganon din kay Sister Lilian Guerrero. Bless niyo po si Sister Lilian at ang buong Guerrero family. Pinagpe-pray ko rin Sister Corazon Holandes na nandyan po ngayon sa ibang bansa. Pagtuloy niyo siyang ingatan at ang kanyang buong pamilya. Dalangin ko rin kay Sister Ana Victoria Tutel at ang buong Tutel family, Panginoon, ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Patuloy niyo silang ingatan sa lahat ng pagkakataon. I-bless niyo rin ang kanilang mga source of blessings, source of income, at higit sa lahat, lumalim sila sa pagkakilala at pagtitiwala sa inyo, sa pananampalataya nila sa inyo, Panginoon. Patuloy kong itinataas din si Sister Juliet Payauan, Panginoon, na pagalingin niyo na po siya sa anumang karamdaman, Panginoon, na kanya nararanasan sa mga oras po ito. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Windelin Barrientos, Lord, healing po para sa kanya. Kayo po, Diyos, ang patuloy po na magbigay sa kanya ng kalakasang spiritual, maging kalakasang physical. Lord, pinagpe-pray ko din sa oras na ito, Sister Teresita de Pontorum, diyan po sa La Union, Panginoon. Salamat po sa kanyang paglilingkod at patuloy kong dalangin para sa kanyang pamilya na siya po'y magpakatatag, Panginoon. At kayo po, Diyos, ang magbigay sa kanya lagi ng kalakasan para sa kanyang pamilya, O Diyos. Panginoon, patuloy ko nilalapit sa inyo ang panalangin kahilingan ni Sister Maricel Artia, complete healing para kay Mary Joy at negative MSA result, Lord. Complete healing din para kay Alicia. Lord, comfort and healing para kay Tatay Danilo, Panginoon. And fast recovery para kay Bubot at Mr. Manayon. Ganon din kay Sister Lara Manlangit, Lord, peace of mind at salvation po para sa kanyang pamilya. Pinagpe-pray din namin si Irene Del Rosario, Panginoon, na makapasa po sa board exam. Itong si
Kim, Lord. Yung ding prayer request ni Julia Laurora, healing po for acid reflux, Lord. Kay Mylene Duran, Lord, good health and financial provision. Ganon din kay Edgar Sarabia, Lord. Gumaling na po sa pagkahilo at maging stable na po ang kanyang blood pressure. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at alam namin na kasama namin kayo lagi, Panginoon, sa aming paglilingkod dito po sa FABC. Pagpalain niyo ang bawat kaagapay namin. Alam namin na kayo po ang tutugon sa lahat ng aming mga panalangin kahilingan ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. May harding mapananalanginan. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Sa